Miss Universe Philippines Australia, ang daming pasabog. At Miss Planet International, Miss UK, na-abuse daw at na-abandon sa Cambodia. Oh my God. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. At syempre, ang pag-uusapan muna natin ay itong na-abuse daw at na-abandon na sa Miss UK. Nakakaloka, pamay-ari. Nagla-live siya, tapos parang yung mga kumakalat na video, ignirab sa kanya yung cellphone niya habang nagla-live siya ng bonggang-bongga. Tapos nakikita talaga doon kung ano, hindi ko alam kung anong mga pangyayari. Siyempre, hindi naman natin alam yung side ng Miss Planet International at saka hindi naman natin alam yung side ni UK, yun na nga, yung inabuso daw siya, inabandon ng bonggang-bongga. Ito si Miss UK, hindi natin alam kung ano pa ang katotohanan, kung ano pa ang kasi grabe, preliminary lang nila kagabi. Hindi ko nga napanood yung preliminary kung anong eksena, pero may mga ganong issue at saka mga nakakaloka talaga yung pageantry. May mga ano kayang ginawa ni Miss UK? Bakit humantong sa ganong sitwasyon? At bakit naabuso? Anong klaseng pang-aabuso? Anong klaseng pag-abandon? Iniwan ba siya sa gitna ng kawalan at pinabayaan? Mga ganyang eksena. Siguro nagmamaldita ito. I don't know. Wala, di ko pa alam. Hindi ko pa alam kung ano ang nangyari, bakit nagkakaganyan, bakit may kumakalat ng mga video. Mga kumakalat guys sa mga video sa mga page doon na lang niyo panoorin kasi baka makapiright ako pag nilay ko dito sa aking YouTube channel. Baka mapa-embor na yung channel ko. Kayo na lang maghahanap ng ng mga pa-video ni Miss UK doon sa Miss Planet International sa Cambodia. So, abangan na lang ninyo ng bonggang-bongga yan. Hanapin na lang ninyo. Kayo na humusga. Pero ganun nga yung eksena. Sana naman yung mga beauty queen natin na hindi naman talaga maaabuso at hindi naman sila magagamit ang bonggang-bongga ng mga pageant owner. O diba? So, huwag muna natin husgahan ang mga eksena ang Miss Planet International or si Miss UK kasi hindi naman natin alam yung side. Basta yun lang yung mga kumakalat sa social media. Ngayon, pumunta na tayo dito sa ating main topic. Ang Miss Universe Australia ay nagpalabas talaga. Meron silang press conference, talagang ipinatawag ang mga social media vlogger, pageant vlogger, lahat ng pwedeng mag-spread ng news ng bonggang-bongga na meron silang contestant na 3 from Australia. O, diva. Ayaw lang nila ng isa, kundi 3. Pero ang ine-expect ng lahat ni si Kathleen Payton, wali. Charot lang. Wali doon si Kathleen Payton. So, ibang represent. Charot. Ng bonggang-bongga. Ayun, so, nag-expect ang lahat. Walang dumating na Kathleen Payton. So, malay mo, late pala. Ano ba yung stage ni Kathleen? Oh, charot lang. Pero, obviously, ang Miss Universe Australia ay nagpa-press ko na sila ng bonggang-bongga doon sa mesa nilang hindi na plancha yung tela. Charot lang. Charot lang, nakakaloka. Nakita ko talaga hindi na plancha yung tela. Inalabas nila si Karen De Leon representing Miss Universe Philippines Sydney, diva, si Karen De Leon, kala mo, pa-sweet ng bonggang-bongga. Next, si Bella de la Cruz, Miss Universe Philippines, Australia. Talagang pasabog sila ng bonggang-bongga doon. At of course, ang iniintay ng lahat, from Sutra to Universe. O, akala ng lahat si Pauline, sila Dindy Pajares, si Black ba yun, Alison Black, sino pa ba? Alitea Ambrosio, from Supra to Universe. Hi, eto na nga. Chanel Olive Thomas, from Supra
2017 to Universe naman ngayon. At na-represent niya ang Miss Universe Melbourne. So, kung ako ang tatanungin, ano nga ba ang chance nila para masungkit ang Miss Universe Philippines? Meron namang chance, kaya lang mukhang 1%. Charot lang. Binigyan ko na ng katapusan ng kanilang Hindi ko alam. Wala akong nakikita sa kanilang ganon. Hindi, I'm being honest. Ako lang to. Ewan ko sa inyo kung nabubonggahan kayo, kung excited kayo. Syempre, kakatapos lang ng Miss Universe. Medyo sad tayo sa naabot ni Chelsea. Doon, hindi ko siya umabot ng top 12. Pero umabot at nakoronahan naman siyang Miss Universe, ano ba tawag doon? Miss Universe Asia. So, medyo okay, pero a little bit sad kasi nga, syempre gusto natin Miss Universe talaga. But, after kasi ng Miss Universe, ito yung mga papresko nila, parang ang fresh pa natin doon, ang dami nating hinahanap, ang dami nating sana ganyan, sana ganito, sana ganire, sana ganito, sana whatsoever na, ang dami-dami mga sana. At ito ang magre-represent na yung Australia at 3 talagang babae. So, nung nakita ko yung silang lahat, ang masasabi ko lang is, pinawisan ako. Charot lang, wala. Wala akong nakitang something explosive. Wala akong nakitang something na pwedeng kahalili or hindi naman kahalili, maging successor ni Chelsea. Parang, I don't know. Hindi ko pa kasi nakikita yung buong journey. Siyempre, sa sa appearance lang nila, sa press ko nila, wala akong nakikita. Pero tingnan natin, malay mo, di ba, habang tumatagal, pabongga, pa-fresh. Pero sa unang pagkita ko sa kanila, wala akong nakikitang something, eto na yun, wala akong nakikitang ganon. So, tingnan na lang natin sa mga araw-araw na mga lumalaban sila. Pero I think ang pinakamalakas dito sa 3 na ito ay si Chanel, of course, Chanel Olive Thomas, kasi knowing her capability naman when it comes talaga sa pageantry, kayang-kaya niya yan. But a little bit matured na siya ngayon. I don't know pero hopefully habang palapit ang competition ng Miss Universe Philippines ay pa-fresh siya ng pa-press. Di ba? Di ba? Nakakaloka pa. Kaya subaybayan na lang natin kung ano ang mai-offer ng 3 nito. Si Chanel, si Bella, at saka si Karen sa kung ano ang mai-offer nila sa Miss Universe Philippines. Abangan natin. Pero sa unang kita ko sa kanila, parang wala talaga. Promise. Yun sa ko lang point of view ko lang. Wala talaga ako nakita. Ewan ko kayo. Comment down below lang kayo kung may nakikita ko yung something, eto na yon magiging successor ni Miss Chelsea Manalo para sa Miss Universe 2025. Di ba? Gusto ko lang i-report sa inyo na yun. Magaganda sila, mga magagaling magsalita, pero yung, alam mo, yung charisma, yung, ano ba tawag dito, yung appeal, baga, na pang Miss Universe, talaga yung pag ganun ka, ay wala akong nakikita so far. At maybe, sa mga susunod na araw, magpasabog sila at makikita natin ang tunay nilang kakayanan at makuha nila ang corona sa Miss Universe Philippines. There you go, guys. Maraming salamat. At yan muna ang aking pa-update for today's video tungkol nga dito sa press conference ng Miss Universe Australia na pinalabas nila ang 3 reyna nilang nagkagandahan at dito sa pag-abuso daw at sa pag-abandon kay Miss UK sa Miss Planet International. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam!